Ang aking batang sinta na fiancé, para lang sa kanyang kinabukasan. Dinala ako sa kama ng kanyang tiyo. Ayoko nito. Bitawan mo ako. Chuchu, ngayong nasa kama na kita. Hindi ka na makakaalis. Chuchu, tumingin ka sa aking mga mata. Sino ako? Yu. Zhao. Shang. Sabihin mo ulit. Yu. Zhao. Shang. Chuchu, tandaan mo, ang pangalan ng lalaki mo ay Yu Zhou-Shang. Hindi Zi Jingshen. Ginawa akong laruan ni Zi Jingshen. Basta na lang pinamigay at tinapon. Bakit pa ako magmamakaawa sa pag-ibig? Ang laging malamig na si Don Shang ay hindi man lang ako pinalayas. Ibig bang sabihin nito ay may gusto siya sa akin? Kapag ginagawa ang ganitong bagay, hindi ka dapat nawawala sa sarili. Ngayon kay Yu Zhao-Shang na ako. Kapag nakita ako ni Zi Jingshen, kailangan niyang rumespeto at tawagin akong Tia. Panagutan mo ako. Sige. Papanagutan kita hanggang dulo. Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng lalaki sa kama. Hindi ka umuwi kagabi. Alam ko namang makukuha mo si Yu Zhao-Shang. Walang lalaking makakatanggi sa kagandahan ng ating Chuchu. Chuchu, mahal kita. Papakasalan kita. Hindi ka pa basawa sa kakatitig? Kung hindi pa, pwede mong hawakan. Ito ay yung espesyal na pribilehiyo. Hindi ka rin naman nagpahinga kagabi. Pananagutan mo ba ako? Siyempre, mananagot ako. Bakit?
Dahil ikaw iyan. Gusto kong marinig si Zijing Shen. Natawagin kang Tia. Chuchu. Gusto mo ba? Gusto ko. Sa loob ng 20 minuto, dalhin mo rito ang mga tao mula sa kawanihan ng gawaing sibil. Don Xiang, ito po ang inyong marriage certificate. Zijing Shen. Maraming paraan para pagbantaan ako. Hindi ko akalaing gagamitin mo talaga si Chuchu. Senior? Shang, ito ang imbitasyon sa engagement ng pamangkin mong si Zijing Shen at ni Binibining Sang. Itigil agad ang lahat ng pakikipagtulungan sa Shen. Pabagsakin ang Shen. Maghanap ng magpapaalala kay Zijing Shen. Hayaan siyang gumawa ng paraan para pilitin akong mag-invest sa kanya. Opo, Chuchu, kung si Zijing Shen ay talagang tapat sa iyo, ibibigay kita sa kanya. Pero kung hindi, babawiin kita kahit anong mangyari. Lagi kang makakalimutin. Itatago ko muna ito. Pero parang kailangan lang ito kapag magdidiborsyo na tayo. Chuchu, iwas malas sa pananalita. Mautak talaga si Zijing Shen. Magaling siyang magplano. Akala ko si Zijing Shen ang tanging liwanag ko. Pero ang liwanag na ito ay hindi kailanman tumama sa akin. Asawa ko. Nandito ako. Ikakasal na ang pamangkin. Bilang tiyo at tiya. Dapat lang na dumalo tayo. Hindi ba? Tama ang asawa ko. Bakit siya nandito? Kuya Jing, ayaw ko siyang makita sa ating engagement na gumagawa ng eksena. Huwag kang mag-alala, hindi siya manggugulo. Mahigit 20 taon na batang sinta. Alam ko kung ano, ang ugali niya. Kakausapin ko siya. Chuchu, naging maayos ba ang lahat kagabi? Naging maayos ang lahat. Pumayag si Tio na makipagtulungan sa Shen. Magkano ang balak niyang invest? Magkano ang gusto mo? Siyempre, mas maraming mas mabuti. Mahalaga ito sa akin. Malapit nang malugi ang Shen. Chuchu, alam mo naman, kailangan ko ang investment ni Senior Shang at suporta ng pamilyang Sang para maging buhay muli ang Shen. Hindi sa hindi kita mahal. Bigyan mo pa ako ng oras? Kapag maayos na ang lahat, tayo ay... Nababaliw ka na ba? Ito pala ang tunay mong anyo. Nababaliw ka na ba? Kuya Zijing, ano ba talagang balak mo? Kagabi para lang sa puhunan. Ginawa mo akong regalo. Tapos ngayon agad-agad sa kapatid ko sa Amalang. Ay mabilis kang nakipag-engagement.
Zijing Shen. Ang galing mo talaga. Gusto mo bang mapahiya ang pamilyang Sang? Bago ka makontento, Pamilyang Sang. May mukha pa ba? Simula nang ang mamong kabit ay pumalit sa pwesto. Ang mukha ng pamilyang Sang ay matagal nang nawala. Pero mukhang ang mga gawain ng mamu ay nakuha mong lahat. Kuya Jing. Isang buwan ang nakalipas nung nagtapat ka sa akin. Hindi ba't sabi mo, matagal na kayong hiwalay? Isang buwan ang nakalipas ay magkasama na pala kayo. Nakakasuka. Akala mo ba makaalis ka agad? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad. At saka, gusto kong tapusin mong panoorin ang engagement na ito. Bitawan mo ako. Huwag kang umasa. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Chuchu, ikaw. Matandang Sang ang anak mong ito, masyadong nagmamalaki na ngayon. Sumusobra ka na. Sa bahay na ito. Ikaw na ba ang masusunod? Kung sa pamilyang Sang ay siya ang masusunod, ay hindi ko alam. Pero sa pamilyang Siyangko, siya talaga ang may huling salita. Tio, Mabuting pamangkin. Ang regalo kagabi ay nagustuhan ko. mabuti at nagustuhan mo, Tio. Senior Shang, kayo. Bakit po kayo naparito? Masakit ba ang kamay mo? Namamanhid na ito. Sa susunod, hindi mo na kailangang gawin iyan. Akalain mong si Senior Shang ay magpapakumbaba rin. Sa sobrang pagpapalayaw na iyan, sigurado na ang pwesto bilang ginang Siyang. Ang panganay kong anak na hindi ko pinapansin. Paano siyang napalapit kay Senior Shang? Hindi ko alam na darating kayo. Pasensya na sa kakulangan ko. Hindi ko kayo naasikaso ng maayos. Tuloy po kayo. Marunong naman pala magsalita ng maayos si Senior Sang. Bakit kay Chuchu ay galit na galit ka? Masyadong mahinhin si Chuchu? Hindi ko man lang siya mapagalitan. Kaya Senior Sang, sa susunod, mag-ingat ka sa pananalita mo. Opo, opo. Alam ko po. Alam ko po. Senior Shang, kung maaari lang itanong, ano po ang relasyon nyo sa aming si Chuzi? Itong si Chuzi Sang, mahal na mahal si Zijing Shen. Paano siya biglang napalapit kay Don Shang? Hindi mo ba nakikita? Magkasintahan kayo. Siguro ay panandali ang libangan lang ni Don Shang bilang isang kabit. Akala mo ba ay biglang sikat ka na para maging may bahay ng pamilyang Shang? Ang tanong na yan. Dapat mong itanong kay Zijing Shen. Kay Senior Shang ako nakikipag-usap, hindi sa iyo. E di tanungin mo si Senior Shang. Kung may say ba ako. Ikaw, Kahit na si Yu Zhaoxiang ay kasal na sa akin dahil sa obligasyon. Sa ugali niyang iyan, hinding-hindi niya hahayaan na apihin ang kanyang asawa. Siyempre naman. Mula ngayon, ang salita ni Chuzi Sang ay salita ko na rin. Ang sinumang kumalaban sa kanya, ay kinalaban din ako. Tara na. Nasusuka ako. Kapag nakikita sila. ikaw, Lahat ng sasama sa akin ngayon, bibigyan ko ng 1,000,000 bawat isa. Kayo. Ikaw. Gaya ng inaasahan.
Ito talaga ang gawin ni Yu Zhaoxiang. Ituloy nyo lang. Napakasilaw niyo sa pera. Layas, magsilayas kayong lahat. Akalain mong ang batang ito, may ibubuga rin pala siya. Kapag tuluyan siyang kumapit kay Senior Shang at may Yu Zhaoxiang na poprotekta sa kanya, ang maraming shares na iniwan ng kanyang ma ay mahihirapan na tayong makuha. Don. Dati-rati, talagang manhid ako. Pero simula ngayon, ikaw Jijing Shen, kapag nakita mo ako, dapat kang maging magalang at tawagin akong tiya. Ako si Chuzi-sang, sanggaya ng dahon, Chu na parang chuchu, Ji na parang sanga. Ito ang pangalang ibinigay sa akin ni Mommy. Kuya, ano ang pangalan mo? Umuwi ka na. Hindi dito lang ako sa tabi mo. Gutom ka na ba? Eto, oh. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwede? Nandito ang asawa ko. Kaya pumunta ako? Chuchu, ano ba ang relasyon natin? Mag-asawa. Bakit hindi mo sinabi kanina ang dalawang salitang iyon? Ako. Hindi pa ako handa. Hindi ba't kagabi ay natikman na ang bawal na bunga? Bakit ayaw mong ipaalam? Takot bang masaktan si Zijing Shen? Takot na hindi na makabalik sa piling ni Zijing Shen? Akala ko ayaw mong ipaalam. Ayaw ko? Gustong gusto ko na at mababaliw na ako. Halos mabaliw na ako sa pananabik. Gusto niyang ilantad, na ibig sabihin gusto niya ako. Pero kagabi lang, kami unang formal na nagkita. Posible kaya, na naakit lang siya sa katawan ko. Magsalita ka. Chuchu? Gusto ko, kapag mas matatag na tayo, saka na natin ipaalam. Kaya gusto ko munang ilihim. Kung ia-anunsyo agad na ako si Ginang Shang, kapag si Yu Zhaoxiang ay nagsawa na sa akin at iniwan ako, siguradong ako ay malulunod sa tilamsik laway. Wala na kaming ugnayan ni Zijing Shen. Para sa akin, para na siyang patay. Nagsaselos ka ba kay Zijing Shen? Bawal ba? Siyempre naman, Chuchu. Madali lang naman akong amuhin. amuhin. Asawa. Kaya mo ba akong tiisin? Mukhang ang pagiging malandi ay hindi para sa lahat. Chuchu. Kulang pa. Ganyan ka ba magamo? Ito, sagad na ang kaya ko.
Ngayon, oras na para hubaran mo ako. Ngayon, oras na para hubaran mo ako. Ako. Hindi pa ako handa. Hindi ba kagabi ay nagawa na natin ito? Bakit ka pa nahihiya? Ibig kong sabihin, hindi pa ako handa. Pumasok sa bagong relasyon. Sige. Ihintayin ko. Ang araw na handa ka nang tapatan na sa akin. Siya. Parang mahal na mahal niya ako. Asawa, tingnan mo ang circle ko. Hindi ito kasunduan. Walang pilitan. Bukal sa loob ko. Anong ginagawa niya? Bakit nag-post siya ng 9 na piraso ng magkakaparehong litrato? Magkakaiba yan. Bawat isa ay pinili ko ang anggulo. Nasaan ang sinasabi mong low profile? Ayaw mong aminin na asawa kita. Pati ang pagiging kasal ko ay bawal. Hindi ka ba natatakot na agawin ako ng iba? Senior Shang, para sa Shen, ang kontrata para sa 500 milyong dolyar ay handa na. Kailangan na bang pirirmahan para magkabisa? Senior Shang, para sa Shen, ang kontrata sa 500 milyon ay nakahanda na. Kailangan na bang pirirmahan ngayon? Pirirmahan ko. 500 milyon, kapalit ng aking chuchu. Napakasulit ng negosyong ito. Senior Shang, bakit kailangan pang makialam sa gulo ng Shen? Kapag pumasok na ang pondo, posible bang ang Shen ay talaga namang buhay muli? Hindi mamamatay, pero hindi rin mabubuhay. Sabihin mo sa kanila, kung makikipagtulungan sila sa Shen, lahat ng kontrata sa Shang ay kakanselahin na. Kung ganoon, tumutulong ba kayo? O naninira lang? Parehong tumutulong at naninira dahil ang agaw buhay ang mas masaya. Naiintindihan ko. Bantayan mo? Alam mo naman ang gusto kong mangyari. Maliwanag, Senior Shang. Kung hahayaan kitang mamatay agad, masyadong madali iyon para sa iyo. Director Sang, mayroon akong masamang balita. Anong nangyari? Sabi ni Juan Ranyang, ang schedule ng shooting ng Patalastas bukas ay ililipat sa Makalawa. Bakit binago ang oras? Masama lang daw ang pakiramdam, wala na siyang ibang sinabi. Matalik na kaibigan ni Mang Shisang. Ikaw na naman ang may gawa nito. Anong gagawin natin, Director Sang? Ayos lang. Ako na ang bahala. Kontakin mo ang Departamento ng Relasyong Pampubliko at maghanda na kayo. Magandang araw, ang mga dessert para sa departamento nyo ay nasa reception na. Mga dessert? Nag-order ka ba? Sino ang nag-order para sa buong departamento? Asawa, hindi ka ba masaya na makita ako? Siya ang nagtakda nito.
Takot na takot ka. Ganun ba ako kahirap ipakita sa iba? Bakit ka nandito? Nag-message ako sa iyo, pero hindi ka sumagot. Galing lang ako sa meeting. Naka-silent ang phone ko. Okay lang asawa. Sinundo kita sa trabaho. Miss na miss kita. Miss mo ba ako? Bakit hindi ka sumasagot? Miss din kita. Pero may kaunti pa akong trabaho. Hindi pa tapos. Pwede mo ba akong hintayin? Siyempre naman. Kung ganoon, hintayin mo ako sa garahe. Garahe. Talaga ba? Hindi ba ako karapat-dapat na maghintay sa opisina mo? Bakit nagmamadali ka? Grabe. Ganito na ba ka-open ang mga magkasintahan ngayon? Mauna ka na sa baba. Kukunin ko lang ang bag ko. Pangako. Sige na nga. Bakit? Mayroon ba sa mukha ko? Asawa, gusto mo bang subukan? Sa loob ng kotse? Anong gagawin sa loob ng kotse? Ikaw. Anong ginagawa mo sa loob ng kotse? Ikaw. Kung ayaw mong mapagkamalan tayo ng iba, mas mabuti pang huwag kang gagalaw. Umuuga itong kotse. Yu Zhao Shang. Anong tawag mo sa akin? Asawa ko. Ganyan nga. May koneksyon ako kay Yu Zhao Shang. Dapat ko itong gamitin. Asawa ko. Kilala mo ba si Wan Ranyang? Hindi ko kilala. Sinong babae ba siya? Para tandaan ko ang pangalan niya. Ang naaalala ko lang ay ang chuchu natin. Hangal na chuchu. Kung gusto mong makahanap ng tao, napakadali lang yan para sa iyo.
Dapat, matuto kang gumamit ng mga resources sa paligid mo. Ang password ay ang birthday mo. Nakikita mo ba itong si Daniel? Humiling ka ng direkta sa kanya. Humiling? Kailangan ko pa bang ituro iyan? Hello. Ako. Gusto ko sanang si Juan Ranyang ay dumating ng nasa oras bukas sa lokasyon ng pag-shoot. Kayo po ba ang babaeng artista na si Juan Ranyang? Oo. Sige, gagawin ko na agad. Salamat, asawa ko. Sa wakas ay gets mo na. Hindi sayang ang turo ko. Paano ka magpapasalamat? Utang muna. Nababaliw ka na ba? Nasa loob tayo ng kotse. Hindi ako tumatanggap ng utang. Babayaran ko pag-uwi. Doble. Yu Zhou Shang. Hindi ba't sabi mo, babayaran mo ng doble pag-uwi? Gusto ko na ngayon? Sasagutin ko lang ang tawag. Tian Chan. Anong nakain ni Juan Ranyang? Bigla siyang naging masunurin. Sabi niya, darating siya sa lokasyon ng pag-shoot bukas. Ayos na pala. Kapit sa malakas nga naman. Siguro, takot lang siyang magbayad ng multa. Mahal, halatang ikaw ang pakay niya. Sila ni Meng Shisang ay sobrang magkadikit. Mag-ingat ka bukas ha. Huwag kang pabuli sa kanya. Huwag kang mag-alala. Wala siyang kakayahan. Alam ko na, mukha ka lang malambot. Pero sa totoo lang, napakatapang mo. Ilang patong pa ba ang ilalagay mo? Chu Zisang, may lalaki ka bang kasama? Chu Zisang, may lalaki sa tabi mo. Yu Zhou Shang. Matulog na. Magwawala ba siya? Hindi kita hahawakan ang pag-ibig. Dapat buong puso, ginagawa. Para masaya. Pangako mo yan ha? Pilit di masaya. Pero minsan, gusto ko lang pilitin. Pero hindi ngayon. May tumutusok sa akin. Iyon ay lighter. Sinong matinong tao ang may lighter sa bulsa? Ang lamig mo. Nag-cold shower ka ba? Hating gabi na. Bakit ka nag-cold shower? At di mo pinatuyo ang buhok? Hindi na. Para gising ako. Kanino ba dahil ito? Wanran. Chu Zisang, ginamit ang koneksyon ni Yu Zhou Shang para pilitin kang mag-shoot. Sobra na siya. Hindi ko siya palalampasin bukas. Huwag niyang isiping dahil sa kama ni Senior Shang ay biglang sikat na siya. Kailangan pa rin niya ako. Huwag mo siyang kalabanin. Bata pa lang ako.
Sanay na ako sa pagiging sutil niya. Mengshi, huwag kang mag-alala. Bukas kukunin ko ang sa iyo. Ang sa akin. Lahat ay babawiin ko. Handa na ang lahat, Direktor Sang. Chuchu. Aminin mo na sa akin. Sino ba talaga yung lalaking kasama mo kagabi? Sasabihin ko sa'yo pagbalik natin. Nasa oras ako, di ba? Director Sang? Mabuti. Nandoon ang silid bihisan. Ang mga kawani ay handa na sa pwesto. Handa na rin ako agad. Kaya lang, nagmamadali ako. Ang sapatos ko, naiwan sa kotse. Total, libre naman si Director Sang. Pakikuha naman para sa akin. Ang daming tao rito. Kailangan ba si Chuchu pa ang kukuha? Ang mga kawani mo ba ay mga walang kwenta? Sige. Alin doon? Anong itsura? Sa kotse, iisang pares lang yon. Salamat ha, Director Sang. Chuchu, hintayin mo ako. Isuot mo na sa akin. Bilisan mo, huwag kang tulala. Bakit? Nakuha mo na rin naman. Hindi mo ba pwedeng isuot na rin sa akin? Wala ka bang kamay? Naputol ba? O nabali? Ngayon, alam mo na ang mahiya. Nung naging kabit ka kay Senior Shang, bakit hindi ka nahiya noon? Ikaw? Itong sapatos. Kung hindi mo isusuot, hindi tayo makakapag-shoot. Ayaw mong mag-shoot? Hindi. Chuzi Sang, sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nag-anunsyo na si Senior Shang ng kasal niya. Akala mo ba, ipagtatanggol ka pa niya? Gayong isa ka lang kabit. Tapusin ang kontrata. Sige. Kung tatapusin ng Yiko ang kontrata, kailangan mo akong bayaran ng 3 beses na penalty. May lakas ka ba ng loob? Hindi mo kakayanin ang bunga ng paglabag sa kontrata? Huwag kang padalos-dalos. Anong pakialam mo rito? Humingi ka na ng tawad kay Wan Ranyang ngayon. Ako na ang bahala. At matatapos na ang gulo na ito. Anong nangyayari? Kuya Zijing, bakit ka nandito? May usapan kami ni Wanran. Nabibisita ako rito. Ano ba ang nangyari? Mengshi, ang ate mo. Ang laki talaga ng ulo niya. Nagwawala agad at naninira ng gamit. Tuloy, hindi na namin maituloy ang shooting. Wanran, pasensya ka na talaga. Sabihin mo, paano mo gustong ayusin ito? Paluhurin mo si Chuzi Sang at humingi ng tawad. Lumuhod siya sa sahig at isuot niya ang sapatos ko. Ito. Ate, isipin mo naman ang kapakanan ng lahat. Gawin mo na lang ang gusto niya. Naalala ko. Nirespeto ko na kayo noon. At hihilingin ko rin sa Yiko. Natanggalin si Chuzi Sang bilang direktor. Kung hindi ay... Kung hindi ay ano? Chuchu, kapag may nangyari, dapat agad-agad mo akong tawagan. Bakit ba hindi mo matutunan? Tinulungan mo na ako kagabi. Ayaw ko nang makaabala pa sa iyo. Kahit gaano ka pa interesado sa katawan ko, hindi mo dapat ito laging ginagamit. Paglipas ng panahon,
magsasawa ka rin. Chuchu, sa pagitan nating dalawa, walang abala o hindi abala. Parang siya ay talagang mahal na mahal ako. Juan Ranyang, Nandito. Nandito po. ang mga sinabi mo kanina, tapusin mo. Wala. Wala po iyon. Nagbibiruan lang kami. Ngayon ay tiklop ka na. Nasaan na ang yabang mo kanina noong pinapabitbit mo kay Chuchu ang sapatos mo? Ang aking Chuchu, ang ganda ng mga kamay na ito. Tapos may magpapabitbit lang ng sapatos. Kung paano humiling, hindi ko na kailangang ituro sa iyo sa ikalawang beses. Chuchu, simulan mo na. Tapusin ang kontrata ni Juan Ranyang sa Yiko. Si Juan Ranyang ang lumabag sa kontrata. Bayaran ang penalty ayon sa kasunduan. Sige po. At saka, ban na lahat si Juan Ranyang. Ayaw ko na siyang makita pa sa kabiserang Jing. Chuchu, tara na. Chuchu, na-miss mo ba ako? Bakit ka nandito? Sabihin mo munang na-miss mo ako. Bago ang iba. Na-miss kita. Chuchu, hindi ba't nakaka-excite ang ganito? Chuchu, kapana panabik ba? Chuchu, sa pagtingin mong iyan, lalo mo lang akong... Ako. Hindi ako uuwi para maghapunan. Anong trabaho ang napakahalaga na kailangan mo akong gutumin habang naghihintay sa'yo? Hindi ito tungkol sa trabaho. Babalik ako sa pamilyang Sang. Aayusin ko ang gamit ni Ma. Ayaw ko siyang mag-isang tao na pinapanood ang pamilyang iyon sa kanilang mayabang na anyo. Sasama ako sa iyo pabalik. Wag na. Ayos na ang usapan. Pagkatapos ng trabaho mo, susunduin kita. Ako. Hindi mo ba? Ipapaliwanag sa akin. Ginulat mo ako. Ikaw mismo, ang buong isip, ay nakay Senior Shang na wala ka nang pakialam sa akin. Sabihin mo. Kagabi, ang lalaking iyon. Si Senior Shang ba iyon? Kami. Kasal na kami. Anong sinabi mo? Pasensya na. Mahal, wag mo akong kalimutan. Ngayong mayaman ka na. Kaya pala, ang pinag-uusapang Batangginang ay ikaw pala. Chuchu, paano mo nakuha si Senior Shang? Kung malalaman ni Zijing Shen, tiyak na puputok ang butse niya. Kung sa bagay. Dapat pa akong magpasalamat kay Zijing Shen. Halika, kain na. Hindi ba ito ang kabit ng ating Senior Shang? Senior Shang, bakit hindi ka sinamahan? Ang bilis naman. Iniwan ka na agad. Kabit. Kung pag-uusapan ang kabit, ikaw at ang iyong Ma, ang mga tunay na eksperto. Chuzi Sang, sumusobra ka na. Akala mo ba ang bahay na ito ay pwedeng pasukin at alisan lang? Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling pagkakataon. Hindi na ako babalik kailanman. Ang lakas ng loob mo, mayabang ka na ngayon. Kung hindi dahil sa pagsuporta ni Senior Shang, baka kung sino ka na kung makatingin sa amin.
kung kaya mo. Pakiusapan mo rin si Yujo Shang na suportahan ka. Chucho, huwag kang maging pasaway. Humingi ka ng tawad. Sa tingin ko ay masyado siyang mabait. Tio. Senior Shang, kumain na ba kayo, Senior Shang? Baka gusto ninyong maupo at kumain muna. Ano ang kukunin mo? Tara na. Chucho? Chucho, sasama ka ba sa kanya? O babalik ka sa akin, ilalayo kita rito. Alam ko naman na hindi mo ako matitiis. Halika rito. Sabi ko na nga ba, kaunting suyuin lang. Abot kamay na, kakapit na siya agad. Magsugal tayo. Manalo ng lubusan. O matalo ng tuluyan. Ang lalaking mahal ni Chuchu ay ako pa rin. Mukhang malapit ko nang makuha ang kanyang maraming shares. Chuchu? Tio, salamat sa pag-aalaga kay Chuchu. Mula ngayon, poprotektahan ko na siya. Tungkol naman sa mga sabi-sabi, ako na ang bahala. Hindi pa kasal si Chuchu. Hindi dapat masira ang dangal niya at matawag na isang kabit. Sana ay matulungan ako ni Tio. Napatunayan ang lahat ng ito. Hindi pa kasal. Patunayan. Ayaw kitang hayaang mapunta sa alanganin. Chuchu, kami? Ikaw? Manahimik kayong lahat. Bayaw. Bumalik ako rito para sabihin sa iyo na dapat ay alam ang sarili. Senyorita, sa bahay na ito, wala na po kayong lugar dito. Kapag umalis kayo, hindi ko alam kung kailan kayo makakabalik. Nanay Lee, inalagaan niyo ang nanay ko noon. At inalagaan niyo rin ako. Gusto niyo bang sumama sa akin? O baka naman, sanay na kayo sa pamilyang Sang at ayaw niyo nang lumipat. Kung nasaan ang senyorita, doon din ako. Ang dahilan kung bakit ako nanatili ay para lang alagaan kayo. Sige, sumama na po kayo sa akin pauwi. May iba pa bang bahay? Ang senyorita. Meron. May bago na tayong bahay. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang villa na ito ay nasa pangalan na ni Chuchu ngayon. Ang mga dapat umalis ay kayo yata, Senior Sang. Magpapadala ako ng tao bukas. Ang babaeng ito, anong gayuma ang ginamit niya kay Yujo Shang? Ang villa ng pamilyang Sang, bakit napunta sa pangalan ko? Ang villa na ito, noon pa man ay nasa pangalan na ng nanay natin bago siya pumanaw. Inilipat niya ito sa pangalan mo. Hindi ko alam ang mga bagay na ito. Pero bakit alam na alam niya? Paano mo nalaman? Bata ka pa noon. Gusto ka nilang apihin. Kaya hindi nila sinabi sa iyo. Gusto ka nilang apihin. Kaya hindi nila sinabi sa iyo. Zhenhua Sang, Sanjan, ano pa ba ang mga bagay na itinatago niyo sa akin? Pero hindi ko hahayaang apihin kanila.
Yuzhou. Salamat sa iyo. Asawa mo ako. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ako ang laging sasandig mo. Hanggat narito ako, walang aapi sa iyo. Ang mga bagay na hindi ko pinangarap. Ngayon ay ibinibigay ni Yuzhou sa akin. Pero Yuzhou, hanggang kailan ang pabor na ito? Mapagkakatiwalaan ba kita? Mukhang ang sakit na dulot ni Zijing Shen ay hindi pa rin siya hinahayaang maging tapatan na. Chu-chu? Hindi ka lang paborito ko. Ikaw ang tanging mahal ko. Kahit kailan. Ikaw lang talaga. Kung noong 6 na taon ka pa, at kami ni Zijing Shen ay sabay na lumitaw sa tabi mo, sino ang pipiliin mo? Pero noong 6 na taon ako, wala ka naman doon. Nandoon ako. Nandoon ka. Director Sang, tinanggihan ni Guro Ning ang ating imbitasyon para sa endorsement. Ano ang gagawin natin? Sinong Guro Ning? Ningzi, Ningzi! bagay na bagay ang imahe niya sa bagong produkto ng Yiko sa koneksyon ni Yuzhou. Madali lang siguro. Itong iset. Hindi ba? Asawa, matutulungan mo ba akong makontak si Ningzi? Maganda yan. Sa wakas, natuto ka na ring gamitin ang mga resources. Bukas ng 3:00 ng hapon, sa Yunshi Club, kakausapin ko si Ningzi para sa iyo. Kumusta po, Guro Ning? Ako ang direktor ng Departamento ng Komersyo ng Yiko, si Chuzi Sang. Kumusta? Maupo po kayo. Guro Ning, ang pagkakataong ito na magkita tayo ay nakuha ni Yuzhou Shang para sa akin. Pero umaasa ako na kung papayag kayong makipagtulungan, ay dahil buong puso ninyong gustong maging endorser ng Yiko at hindi dahil sa utang na loob o sa iba pang dahilan. Sina Chu si Sang at Ningzi. Paano sila nagkaroon ng appointment? Tamang-tama, kakakuha lang ng Shen ng puhunan mula sa Shang at nagrehistro ng isang bagong luxury brand. Balak naming kunin si Guro Ning bilang endorser. Sabi nila kahit pilit, di masaya. Basta makuha lang ay ayos na. Pero iba ka pala. Gusto mo ay buong puso. Medyo mahirap yata iyan. Guro Ning, ang inyong dating ay bagay na bagay sa kampanya ng Yiko. Talagang swak na swak sa totoo lang sa buong showbiz. Wala na akong makikitang ang pangalawa na mas babagay pa sa inyo. Guro Ning, kumusta po? Baka may oras po kayo. Pag-usapan natin ang kolaborasyon. Kung gusto mong makita si Guro Ning, kailangan mong mag-appointment. Oras ko ito ngayon. Pumila ka na lang sa likod. Gusto mo ring makipagtulungan kay Guro Ning. Huwag kang magbiro. Ang bagong serye ng Yiko ay hindi pa sikat. Ang kunin si Guro Ning ay parang masyadong OA naman. Ang Yiko sa mundo ng fashion ay isa sa mga nangunguna kung ang pagkuha kay Guro Ning ay tinatawag mong OA. E di ang Shen ninyo, nagamit ang pera ng Shang para sa mga hindi kilalang serye, ay mas lalong hindi pwede. Ang Shen namin ay dati ring tanyag na pamilya. Anong panama ng Yiko mo? Chuchu. Makinig ka. Huwag mo akong kalabanin. Guro Ning, ito ang inihanda ko na impormasyon ng kumpanya at mga bagong produkto. Maaari ninyong tingnan. Sige. Nasaan ang inyong impormasyon? Ako. Nagmamadali kami ngayon. Hindi pa nakapaghanda. Pagkatapos ng pirmahan, ibibigay namin sa inyo. Ngayon lang ako nakarinig ng pagkuha ng endorser na kailangang pumirma muna bago tingnan ang impormasyon. Ang tangang si Chuji Sang na ito. Anong impormasyon ang maihahanda? Chuchu, huwag ka nang magulo. Alam ko ang kakayahan mo. Huwag ka nang pahiya lang. Direktor Sang, masayang pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Guro Ning, Bukas, isasama ko ang aking manadier sa inyong kumpanya para mag-usap. sige, hihintayin kita anumang oras. Pero, dahil lang naman ito kay Yuzu Shang. Alang, Ang mga ayaw kong gawin, walang makakapilit sa akin, kahit si Yuzhu Shang. Nakikipagtulungan ako sa iyo dahil sa iyong impormasyon. Binibining Sang.
Kahit dahil pa kay Yuzu Shang, ano naman ngayon, iyon pa rin ang sasabihin ko kung kaya mo. Gamitin mo rin si Yu Zhao Shang. Sang. Ginamit ang pera ko para sa brand, tapos ay inaapi ang aking chuchu. Talagang gusto mo ang lahat. Gusto mo talaga ang lahat? Ako? Daniel, iban mo na lahat ang bagong tatak ng Shen. Para sa akin, ang bagong tatak na ginamit ni Zijing Shen sa training ay binanya agad. Tiyo? Wag po. Kapag ginalit mo pa ang tiya mo, hindi lang pagban ng tatak ang gagawin ko sa iyo. Yu Zhao Xiang. Chuzi Sang. Kuya Jing, may paraan ako. Hindi ba kinuha niya si Ningzi? Paano kung malagot si Ningzi? Si Chuzi. Sang kaya? Ay madadamay din. Tagumpay, Direktor Sang. Bakit mo ako binabati? Nakuha mo si Ningji bilang endorser. Iyan ay isang malaking proyekto para sa Yiko. Siguradong si Senior Joe ay bibigyan ka ng angat, dagdag pera. Ilibre mo kami ng kain sa pinakamahal na kainan. Kakapanood ko lang ng video ni Ningzi. Napakahusay talaga nito. Siya at ang mga produkto ng Yiko ay talagang bagay na bagay. Siyempre naman, lahat ng ito ay dahil sa ating Direktor Sang. Oo nga, si Batang Sang ay may malaking ambag. Hindi naman po. Tulong-tulong tayong lahat dito. Sige na, magsimula na tayo ng meeting. Ang meeting na ito ay... Ano? May nangyari kay Ningzi. May nangyaring masama kay Ningzi? Anong nangyari sa kanya? Nasugatan ba siya? Na-aksidente ba? Hindi. Si Ningzi ay suspek sa takas sa buwis. Kinuha siya ng mga autoridad. Si Ningzi, kapag nakumpirmang takas siya sa buwis, block na siya. Ang mga produkto niya ay tatanggalin lahat. Ang lahat ng pinaghirapan natin ay mawawalan ng saysay. Imposible. Hindi ganoong tao si Ningzi. Tama na? Emergency meeting. Pipili ako ng bagong endorser. Ilak ang lahat ng footage ni Ningzi. Huwag itong ilalabas. Chuzi Sang, pagkakamali mo ito. Sa trabaho at sa kumpanya ay malaking lugi. Senior Joe. Pananagutan ko ang mali ko, pero naniniwala ako kay Ningzi. Aayusin ko ito ngayon. Bigyan niyo ako ng oras. Sasagutin ko kayo agad. Pareho kami ng iniisip ni Direktor Sang. Anong gagawin natin? Pupunta ako sa ahensya ni Ningzi. Pumunta ka sa kawanihan ng buwis. Ang ahensya ay nagsisimula ng humiwalay kay Ningzi. Yu Zhao Shang. Nagkakaintindihan tayo. Yu Zhao Shang, may nangyaring masama kay Ningzi. Anong emergency ito? Chuchu, pagkakita sa akin, hindi ba dapat may yakap at halik muna? Suspetsado si Ningzi sa takas sa buwis. Kinuha siya ng mga autoridad. Nabalitaan ko na. Kaya pinuntahan kita rito. May paraan ka ba? Kanina sa meeting room, sa harap ng maraming tao, hindi ako natakot. Bakit ngayong nakita ko si Yu Zhao Shang? Parang gusto kong maiyak. Huwag kang mag-alala, ha? Nandito ako. Hindi ganoong tao si Ningzi, di ba? Hindi nga siya. Kaya dapat itong linawin agad para mabawasan ang epekto nito. Hindi lang ito para sa Yiko, kundi pati na rin sa reputasyon ni Ningzi. Na-frame lang si Ningzi. Gusto kong isumbong. Ang sikat na aktres na si Ningzi sa kasong takas sa buwis. Meng Shisang. Kaninang umaga, nakatanggap ng balita si Daniel. Pagkatapos mag-imbestiga, nalaman naming gawa niya ito. Napakasama niya. Kahit hindi nagtakas sa buwis si Ningzi, dahil sa investigasyong ito, hindi magsasapalaran ang Yiko. Kailangang kanselahin ang kontrata. Mula nang mag-debut si Ningzi, lahat ng audit report at record ng tax. Alam kong si Ningzi ay hindi nagtakas sa buwis, pero ang ahensya, wala ba silang record ng tax?
at audit report niya. Kaya, kailangan pa rin nating maghintay sa investigasyon. Maghihintay lang ba tayo? Sa normal na sitwasyon, kailangang maghintay. Paano kung hindi normal? Ang hindi normal na sitwasyon ay dahil hindi ito normal. Piyansahan mo na si Ningzi. Lahat ng ebidensya ay isumite mo na. Sige po, Senior Xiang. Ayos na ang ganito. Sige na. Chuchu. Tinulungan kita ng malaki. Paano mo ako pasasalamatan? Para sa buwang ito ayos na. Ano pa ba ang Don Xiang ng kabiserang Jing at ang babaeng ito sa kotse? Ang mas nakakagulat na balita. Halika. Grabe, ito ay talagang pasabog. Sapat na siguro ang nakuha mo. Sino ang nandoon? Ano ang tinitingnan mo? May paparazzo na kumukuha. Naghahanap lang ako ng pagkakataon na maglambing sa aking asawa. Kaya pagbibigyan ko na sila, tatanggapin ko ang pabor na ito. Ayos lang. Ituloy niyo lang. Salamat sa Diyos. Sa wakas nalinaw na rin. Ang bagay na ito, sa wakas ay tapos na. Oo nga, sa wakas ay tapos na. Muntik na yun talaga. Pagkatapos ng ginawa ni Meng Shisang, hindi mo ba siya sisingilin? Busi ako ngayon. Hayaan mo na siyang magsaya. At saka, malinis ang pangalan ni Ningzi. Ang ikaw namin, hindi kinansela ang kontrata. Galit na si Meng Shisang. Tama. Habang mainit pa ay mag-promo na. Dagdagan ng trending topics. Hayaan siguro Ning sa social media at sa mga endorsement ng Yiko. Sige, ngayon din, makipag-ugnayan ka sa kumpanya ni Guro Ning. Babalik na ako sa departamento ng promosyon. Tara. Tingnan mo ang trending. Ang endorsement ni Ningzi, ang mga trending tungkol sa Yiko. Ngayon ay nasa trending list na, pangatlo na sa listahan. Ang galing mo. Kapag ako ang gumawa, dapat ay ang una. Dagdag pa ang impluensya ni Ningzi. Nandito na lahat. Bagay na bagay sila. Madali lang maging top na. Sa takbo ng mga bagay ngayon, ang init nito, tatagal hanggang bukas. Napakalakas nito. Maliban na lang kung may malaking balita, may sikat na nag-divorce o nangaliwa kaya. Kung hindi, ang Yiko at Ningzi. Yiko. Tiyan. Bakit? Anong ang unang makapangyarihan? Bakit? May trono ba siyang mamanahin? Nakuha pa niya ang kasikatan ng ating napakagandang Ning. Kailangan kong makita kung nagtaksil si Yu Zhaoxiang. Ano, may malaking balita ba sa sikat na bituin? Hindi ito mula sa showbiz. Sa anong larangan iyan? Sa mundo ng pananalapi. Sa pananalapi. Ibibigay mo ba sa akin? O ako na lang ang titingin? Sa tingin ko, mula sa aking pananaw. Sa totoo lang, kasi mahal, kahapon, nasaan ka kagabi? Natutulog sa bahay. Alauna ng madaling araw. Kasama ko si Yu Zhaoxiang sa loob ng kotse. Naglalandian. Kasama mo si Yu Zhaoxiang. Kaya naman, ang babaeng may itim na buhok ay ikaw. Anong itim na buhok? Anong babae? Tiyan, bitawan mo ako. Patingin nga ako. May kumuha ng litrato na paparazzo. Mahal, ikaw ba talaga iyan? Ako nga. Hindi sumasagot. Busy ba?
o galit pa rin? Senior Shang, tanong ng Departamento ng Relasyong Pampubliko, kung buburahin ba ang mga balitang chismis? Huwag muna ngayon. Dapat ba nating pigilan ang trending? Hindi na rin kailangan. Bakit? Huwag mo na itong intindihin. Ako na ang bahala. Opo. Tanga. Binaba ko na nga ang bintana. Hindi pa rin nakuha ang muka. Kung nagsumikap ka lang sana, nailabas ko na ang totoo. Nakita mo ba ang trending? Noong gabing nasa loob tayo ng kotse. Nakuhanan tayo ng litrato. Chuchu, masyado mo bang iniisip ito? Hindi ako nagrereklamo. Pero, natatakot ako sa mga negatibong balita na baka makaapekto sa imahe mo. Dahil kinakatawan mo ang Shang. Baka kung ano pa ang isipin nila. At, Ikaw naman ang kasama ko sa kotse. Hindi naman ibang babae. Anong masamang epekto ang mangyayari? pero hindi naman nila alam kung sino talaga ako. Ako na ang bahala rito. Magiging maayos din ang lahat? Huwag mo na itong isipin. Paano ka sasagot sa kanila? Magpapakita lang ulit ng pagmamahal. Hindi naman nakita ang mukha. Hayaan na lang natin. Hindi naman kita ang mukha ko. Hayaan mo na siya. Lolo, Nabalitaan ko na sa pamo. Ikaw na, bata ka. Nambababae ka sa labas, no? asawa ko yun. Ano? Kasal ka na? Tungkol sa kasal ko, nag-trending din iyon. Hindi ba niya sinabi? Ikaw talaga? Ano ba ang tingin mo sa kanya? Ngayong gabi, isama mo ang asawa ng apo sa matandang mansyon para kumain. Naintindihan mo. Sige na. Sabi ni Lolo, isama kita mamaya sa matandang mansyon. Gusto mo bang pumunta? Kung ayaw mo naman, ayos lang na hindi. Punta tayo. Huwag nating tanggihan si Lolo. Sige, Ikaw na, bata ka. Sa wakas ay naisipan mo pumunta rito sa akin. hindi ba nangako ako sa inyo na kapag hindi ako kinasal ay hindi ako magpapakita? Akala ko talaga, tayong maglolo ay hindi na magkikita kailanman. Akala ko rin, pero nandito na ako. Mano po Lolo, ito po ang dala namin ni Yu Zhao na mga regalo para sa inyo. Mabuti naman. Halik kayo rito. Upo kayo, dali. Ito ba? Si Chuzi. Sa wakas, nakita na kita sa personal. Mukhang mabait na bata. Ito ang daan sa lambot. Ang pasaway na si Yuzo ay dapat lang amuhin ng tulad mo. Totoo iyan. Pagdating sa kanya, tiklop talaga ako. Sunod-sunuran lang. Napapagod ka ba sa pag-upo? Pagod ka na ba sa pag-upo ng ganyan? Huwag kang malikot. Nandito ang mga nakatatanda. Nag-aalala lang ako na baka mapagod ang asawa ko. Chuzi. Chuzi. Ano ba ang mga gusto mong kainin? Mayroon ka bang hindi kinakain? Hindi siya kumakain ng silantro. Paano niya nalaman? Xiao Yun. Narinig mo ba? Ayusin niyo ang paghahanda sa kusina. Opo, matandang ginang. Ma, ayos lang naman po talaga. Basta sa kusina. Chuzi, ano ang itinawag mo sa akin kanina? Ma, Narinig mo ba iyon? mula nang pumanaw ang nanay ko. Matagal ko nang hindi nababanggit ang salitang ito. Ma, sa totoo lang kanina pa, dapat ay ganito na ang tawag ko sa inyo. Nakalimot lang dahil sa kaba. Hindi rin ako gaanong marunong magsalita. Sana ay huwag nyo itong masamain. Ano ba itong sinasabi ng batang ito? Bakit naman ako magagalit? Sobra-sobra pa nga ang tuwa ko. Chuzi, itong inihanda kong pulang, sobre para sa iyo. Kailangang tanggapin mo ito. Kapag hindi mo ito tinanggap, ay talagang magtatampo ako. Sige na, kunin mo na. Kunin mo na. Salamat po, Pa at Ma. Halika. Chuchu, galing iyon sa iyong mga biyenan. Ito naman ay galing kay Lolo. Kunin mo ito. Salamat po, Lolo. Napakabait mo.
Ikaw na bata ka. Habang tumatagal ay mas nagugustuhan kita. Yuzou, dapat ay kayo ni Chuchu ay mamuhay ng maayos. Habang nabubuhay pa ako, gusto ko pang makakarga ng apo sa tuhod. Kami kaya ni Yu Zhaoxiang ay magkakaroon ng pagkakataong mag-anak na balang araw. Hindi ko pa nakikita si Lolo, pati na sina Pa at Ma, hindi pa kami nagkikita. Pero parang gusto nila ako. Gusto kita, kaya magugustuhan ka rin nila. Ang mga manugang na babae na inaapi sa pamilya ay dahil lang hindi kampi ang asawa nila. Pero ako ay laging nasa panig mo kung paano kita ituring. Ganoon din ang pamilya ko. Iba pala talaga kapag mahal ka, kaysa sa hindi ka mahal. Huwag mong isipin na, dahil tinukso mo si Zijing, ay papayag na akong magsama kayo. Ang manugang na babae ng pamilyang Shen, kung kailang apelidong Sang, ay si Mengshi lang dapat yun. Kaya huwag ka nang umasa. Ang init ng pamilyang nawala noon ay naramdaman ko sa pamilyang Xiang. Ang pabor na hindi ko inasahan ay ibinigay sa akin ni Yu Zhaoxiang. Pero ang aming kasal ay hindi pa matatag. Chuchu, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sinumang aapi sa iyo. Ako ang laging lakas mo at ang iyong sandigan. Yu Zhaoxiang, parang nahuhulog na ako sa iyo. Pero ang huling tao na minahal ko ng husto ay sinaktan ako ng sobra. Bakit ikaw ang ikakasal kay Kuya Yuzou? Gayong sa akin naman siya dapat. Walang hiya ka. Salot ka talaga. Kuya Yuzhou, huwag kang mag-alala. Babawiin kita sa kanya. Kuya Yuzhou, miss na kita. Namimiss mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo, pagkababa ko ng eroplano, hindi na ako umuwi. Dumiretso na ako rito. Anong kailangan mo? Namimiss lang kita. May asawa na ako? Kahit ano paman, nakuha ko na ang gusto ko. Ginang Xiang. Nakuha mo ba lahat? Huwag mag-alala, Ginang Xiang. Masusunod ang gusto nyo. Hawak ang kamay ni Senior Xiang habang lumalabas ng Xiang Group. Sapat na itong patunay na kayo ang Ginang Xiang. Dahil ayaw ni Kuya Yuzhou na ipakilala ka sa lahat. Ako na lang ang magpapakilalang Ginang Xiang. Pagdating ng oras, dahil sa pressure, palalayasin ka ng pamilyang Xiang at pakakasalan ako ni Kuya Yuzhou. Hirap talagang pumasok sa mayaman. Ayaw kang ipakilala sa publiko. Kailangan pang magpagod ng husto para lang mapatunayan ang sarili. Ang aga mo yata. May problema ba? Malaking gulo ito. Kanina pang umaga, sabi ng mga tao sa mundo ng PR. May pasabog ang mga paparazzo ngayon. Nagtanong-tanong ako sa paligid, at sa wakas ay nalaman ko rin ang ilang impormasyon. Ano iyon? Chuchu, mahal. Tungkol ito sa'yo? Ako. Balita ko, nakuha ng paparazzo ang mukha ni Ginang Xiang. Naisip ko tuloy, hindi ba't ikaw iyon? Anong meron sa inyo ni Yu Zhaoxiang? Tuwing makalawa na lang kayong nakukunan. Imposible iyan. Isipin mo ngang mabuti. Mula noong huling beses, naging mas maingat na kami. Hindi na dapat kami nakunan. Hayaan mo na. Hindi na mahalaga iyon. Ngayon, isipin natin ang solusyon. Ang balitang nakuha ko ay, 10:00 eksakto, ikakalat ng paparazzo ang litrato sa internet. Ganoon nga po. Naintindihan ko? Senior Xiang! Hahayaan niyo pa rin ba ang mga paparazzo na magingay? Hindi tumawag si Chuchu at wala ring mensahe. Dahil wala siyang pakialam. Ayos lang yun sa akin. Wala pang 10:00. Maghintay pa tayo. Opo. May nakuha na. Sigurong mahalaga rito? Bakit siya ito? Matapos ang mahabang paghihintay, ang lumabas na Ginang Xiang ay si Yan Yujiang. Heto na nga, kailangan pang itama ito. Ang kapatid ko talagang ito. Mabilis magbigay ng dagdag hirap. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Aking mahal na ate? Sinadya ko talagang pumunta rito para kumustahin ka. Paano mo naman ako kakamustahin? Noong una, hindi ko alam kung sino si Ginang Xiang.
Kaya pinanood lang kita habang ang yabang mo. Pero ngayon, iba na to. Lumabas na ang totoong ginang Siyang. Ang maliligayang araw mo ay tapos na rin. Siya ay mula sa pamilyang Jiang, ang kanilang senyorita. Minamahal ng lahat at tinitingala. Ikaw, ano ka ba talaga sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri? Mamatay ka sa hirap. Tingnan natin. Kung mayabang ka pa. Mabibigo ka lang. Mas magiging mayabang ako. Huwag ka nang matigas ang ulo. Bumalik ka sa pamilyang Sang. Lumuhod at humingi ng tawad kay Ma. Baka sakali, makiusap siya kay tatay. Para patawarin ka niya. Dahil, ang pagiging kabit ay hindi naman isang pangmatagalang trabaho. Sino ang kabit? Ikaw kaya. Pagdating sa sadyang kabit, mas magaling kayo ng mamo. Ikaw. Anong ikaw? Hindi ka pa ba nadala sa sampal sa engagement? O baka naman, gusto mo ng isang sampal pa? Hintayin mo na lang si Ginang Siyang. Nasampalin ka sa mukha. Tingnan natin sa huli. Ikaw. Humanda ka sa akin. Chuji-sang, tama ba? Sa wakas ay nahanap din kita. Ikaw ang trending na si Ginang Siyang. Nakita mo ang balita, di ba? Ngayon, buong mundo ay naniniwalang na ako ang tunay na ginang ni Kuya Yuzhou. Akala ng buong internet, ako ang ginang ni Kuya Yuzhou. At ano ngayon? Hindi lang internet. Kahit buong mundo pa ang mag-akalang asawa ka. Wala pa ring saysay iyon. Akala mo ba hindi ko alam? Ang iyong mga balak. Siguradong nandaya ka lang para mapakasalan si Kuya Yuzhou. Ayaw ka nga niyang ipakilala. Kung si Binibining Jiang ay narito para rito, hindi na ito kailangan. Huwag ka nang mag-abala. At kung ito man, ay nagbibigay sa'yo ng gulo. Kami ng aking asawa ay maglalabas ng linaw. Si Kuya Yuzhou ay nakikipaglaro lang sa iyo. Ako lang talaga. At si Kuya Yuzhou ang pantay na antas. Tadhana na talaga kami. Bukod pa doon, anak ka lang naman na hindi mahal sa pamilyang Sang. At may dumi pa ang relasyon nyo ng iyong magiging bayaw. Neng, ang iyong Kuya Yuzhou ay hindi mahilig sa tulad mo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Paumanhin. Batang ginang, siguradong may pagkakamali lang. Isasama ko na siya paalis. Kung hindi ako dumating, api na siguro si Chuchu. Pagkakamali. May kaunting mali nga. Si ate at ang bayaw. Hindi ba masyadong malapit? Parang may kakaiba. Kami ni Jijing Shen ay walang anumang ugnayan. Siya lang itong asa ka pa. At pumunta rito ng walang saysay. Walang ugnayan. Bakit siya? Todo protekta sa iyo. At nag-aalala ng ganyan. Kayong dalawa. Baka naman mamaya ay may date kayo. Binibining Jiang, hindi ko lang sinasabi. Para bigyan ka ng mukha. Pero nagpapanggap ka pa rin. Nagpapanggap ka pa rin. Maghintay ka lang. Ginang Siyang. Chuchu. Ginang Siyang ay nagpahayag na sa publiko. Magmamatigas ka pa rin ba? Hindi sa ano paman. Kayong mag-asawa, bakit hindi niyo ako tinatantanan? Bayaw, Kailangan mo ba talagang magparinig ng ganyan sa akin? may mali ba sa tawag ko? Ba, yaw, Ang pamilyang Sang ay mapupunta kay Meng Shisang. Wala akong magagawa. Ngayon ay si Chuchu ang nasa pinakamahinang kalagayan. Ito rin ang pagkakataon para makuha ang mga shares. Chuchu, ibigay mo sa akin ang iyong mga shares. Ngayon ay may puhunan na mula kay Yuzhou Shang. Malapit na tayong makabangon muli. Hintayin mo ako. dito mo pala ako hihintayin. Ngayon ay pinupuntirya mo na ang aking mga shares. Ako, Tumabi ka nga, aalis na ako. babalik ka pa ba sa mansyong Shang? Hindi ka ba natatakot na tapusin ka ni Ginang Siyang? Huwag mo siyang tawaging Ginang Siyang. Dapat ang itawag mo ay Ti. Ya. Sa susunod ay tandaan mong baguhin ito. Kapag nasaktan ka na at nagdusa, tingnan natin kung anong gagawin mo. Sa huli, ay kailangan mo pa rin bumalik sa piling ko. Papayag ba siyang isapubliko ito? Anong iniisip mo? Ako ba? Lumabas ang balita ngayon na si Yan Yu Jiang ang asawa mo talaga. Nakita mo ba? Nakita ko na. Hindi ako nagpaliwanag dahil akala ko gusto mo siyang gamitin bilang panangga para itago na mag-asawa tayo. Hindi ah. Akala ko. Ayaw mo lang magpaliwanag. Chuchu! Ang mapakasalan, ang mahal kong babae, ay parang isang general na nanalo sa digmaan. Gusto kong alam ng lahat. Bakit ko naman ito itatago?
E di alam ng lahat. Gusto ko nang ilabas. Ako naman talaga ang iyong legal na kasal na ginang siyang. Bakit kailangang... Ang aking chuchu, natuto na ring sabing akin lang to. At natuto na ring magselos. Bukas ng umaga, pumunta ka sa opisina ko. Bakit ako pupunta sa opisina mo? Malalaman mo rin pagdating mo. Sige, susunod ako sa'yo. Pumunta si Chuzi Sang sa Siang. Ano? Ma. Pumunta si Chuzi Sang sa Siang. Mabuti yan. Ito, ang gulo sa Siang kaysa sa gulo sa Yiko ay mas masaya. Hello po. Pupunta ako sa opisina ng CEO para makita si Yu Zhao Xiang. Hello po, may appointment po ba kayo? Pakibigay po ang inyong pangalan at numero ng telepono. Wala. Tatawagan ko na lang siya. Chuzi Sang, ikaw na suwail na anak. May mukha ka pang gumawa ng gulo rito. Ang mukha ng pamilya natin ay ipinahiya mo ng husto. Pinalaki kita para lang maging kabit at sirain ang kasal ng iba. Ngayong araw na ito, kailangan kitang turuan ng leksyon. Baka isipin ng mga tao sa kabiserang Jing na ang pamilyang Sang ay isang pamilyang walang dangal. Chuchu naman, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Nagkulang ba ang pamilya sa iyo? Ang kaluluwa ng iyong ma sa langit kung makikita ang mga ginagawa mo. Tiyak na labis siyang masasaktan. May gana ka pang banggitin si Ma. Ikaw ang walang karapatan at ang pinaka nagkasala sa kanya. Si Ma ay namatay sa galit dahil sa iyo. Zhenhua Sang. Ikaw? Bakit ganyan ka makipag-usap sa iyong pa? Humingi ka agad ng tawad sa iyong pa. Pag-usapan natin ito sa bahay. Huwag nating ipahiya ang pamilya sa labas. Umuwi na tayo at doon na tayo mag-usap. Pasensya na po sa inyong lahat. Umalis na po kayo. Pumunta kayo rito para lang gumawa ng malaking gulo at sirain ang aking reputasyon. Huwag na kayong magpanggap. Ginang Siang. Kailan ka pa dumating? Kakadating lang. Ginang Siang, bakit hindi ka pumasok? Ikaw ang legal na asawa. Turuan mo ng leksyon. Si Chuzi Sang. Huwag mo siyang hayaan na sirain ang relasyon niyo ni Senior Siang. Ako? Bakit ako makikinig sa'yo? Ginang Siang, sa totoo lang, dapat kitang tawaging Tia. Kung hindi mo mamasamain, sa susunod, magkita tayo ng madalas. Baka sakaling maging matalik tayong magkaibigan. Kung gusto mo talagang maging kaibigan ko, ngayon, dapat ay pumasok ka na. At turuan ng leksyon. Si Chuzi Sang. Sa halip na, puro daldal ka lang dyan. Sige, maghintay ka lang. Para mapalapit kay Ginang Siang. Itataya ko ang lahat. Kahit ano paman. Walang hiya kang anak. Ngayong araw, papatayin talaga kita para sa linis ng lahi. Don. Tayo ay mag-usap ng mahinahon. Huwag kang mananakit. Zhenhua Sang, subukan mo akong saktan. Siguradong magsisisi ka. Ate, huwag ka nang magmatigas. Sa tingin mo ba, si Senior Siang ay kakampi pa rin sa isang kabit na tulad mo? Sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Hindi ako kabit ni Yu Zhao Xiang. Pero, si Sun Jian, ang iyong kabit. Ikaw? Ang paborito mong anak na si Meng Shizang ay kabit ni Zi Jingshen. Huminto ka riyan. Hindi kita hahayaang manatili rito. Pahiya lang tayo. Sumama ka sa akin pa uwi. Huminto ka. Umuwi na tayo. Parurusahan kita sa bahay. Bitawan mo ako. Umuwi ka na sa akin. Bitawan mo ako. Kagalang-galang na biyan ng lalaki. Bitawan mo ako. Kagalang-galang na biyan ng lalaki. Ano ang tinawag ni Senior Siang? Biyan ng lalaki. Ito, anong nangyayari dito? Senior Siang, ang aming Chuzi ay hindi para sa iyo. Kaya hindi mo kailangang protektahan siya. May pamilya ka na. At dalaga pa si Chuzi. Para iwasan ang sabi-sabi. Nasisira sa iyong dangal. At magbibigay sa kasal mo ng malaking gulo. Hindi ba tama ako?
Halika rito. Tapos na. Nasaktan ka ba? Bakit hindi ka natututo? Kapag may nangyari, agad-agad akong tawagan. Chuchu? Naintindihan mo ba? Tanda ko na. Hindi ko na makakalimutan. Senior. Senior Shang. Kagalang-galang na biyen ng lalaki. May maipaglilingkod ba ako? B. Biyan ng lalaki. Ako ang kagalang-galang na biyan ng lalaki ni Senior Shang. Ibig sabihin, si Chu Zisang ay pinakasalan si Senior Shang. Ang ginang Shang ay hindi si Yanyo Jiang, kundi si Chu Zisang. Patay na, tapos na ang lahat. Si Chu Zisang ay biglang sikat. Naging senyorita sa sirkulo ng Jing ng mga elite. Ipakikilala ko sa inyo. Ang nasa tabi ko. Siya ang tunay kong asawa. Lisensyado na kami. Ang misteryosong ginang Shang ay hindi pala si Yanyo Jiang. Tungkol sa internet, sa lahat ng mga sabi-sabi. Hindi ako sumagot. Dahil hindi ito kailangan. Pero nagselos ang asawa ko. Simple lang siya. Mabait ang loob. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Senior Shang, maaari bang magtanong ano ang relasyon nyo kay Binibining Jiang? Walang kinalaman. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ang anak kong binaliwala ay naging tunay na ginang Shang. Si Chu Zisang pala ang tunay na ginang Shang. Base kay Yuzo Shang sa post niya sa circle ko. Noong ibinigay ko si Chuchu, pagkaraan ng ilang araw. Bakit nangyari ito? Noong gabing iyon, ano ba talaga ang nangyari? Paano nagawa ni Yuzo Shang na pakasalan siya? Hindi lang pala siya galit. Totoo ang sinabi niya. Hindi. Chuchu? Chu Zisang. Hindi mo ito pwedeng gawin? Ikaw ba ang nag-ayos ng press conference? Oo. Yujo Shang. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang bait mo sa akin. Dahil mahal kita. Chuchu, gusto kong ibigay ang lahat sa iyo. Pero, ang pagpapakasal sa iyo ay ginawa ko ng masyadong mabilis. Pero kung uulitin man, pipiliin ko pa rin na maging kasal na agad sa iyo. Bakit? Dahil natatakot ako. Natatakot akong hindi ka mapunta sa akin. Huli ng isang araw, isang oras, isang minuto. Baka may mangyari pang hindi maganda. Tanging ang selyo ng marriage certificate. Sa sandaling tumatak ito. Doon lang ako napanatag. Anong propose? Anong proseso? Wala na akong pakialam sa lahat. Hindi ako nakapag-propose sa iyo. Pasensya na sa iyo. Hindi naman. Yu Zhao Shang. Bakit mo ako gustong-gusto? Oo nga. Bakit nga ba? Tinatanong kita. Chuchu? Hayaan mo muna akong ayusin ang sasabihin ko. Dahil para sa akin, napakahalaga nito. Baba na. Halika. Chuchu, sa gabing maulan na ito, may naaalala ka ba? Maraming taon na ang nakalipas. Isang gabi, umuulan din ng ganito. At nagtagpo tayo. Maraming taon na ang nakalipas. Gabing maulan. Tayo ay nagtagpo. Baka nagkakamali ka ng tao. Ikaw ang nagsabi sa akin ng iyong pangalan. Sang ng dahon ng mulberry. Chu ng kaakit-akit. G ng malagong sanga. Ako
si Chuzi Sang. Sang ng dahon ng mulberry. Chu ng kaakit-akit. Chi ng malagong sanga. Ito ang pangalang ibinigay ni Mami. Kuya, anong pangalan mo? Umuwi ka na. Hindi, dito lang ako sasamahan kita. Naaalala mo na ba ngayon, Chucho? Ngayon mo lang ba ako binalikan? Pagkatapos akong mahanap, nag-abroad ako. Pagbalik ko sa bansa, sinubukan kitang hanapin. Pero nang mahanap kita, kasama mo na si Zijing Shen. Sa mga taong ito, madalas kong iniisip, kung noong araw na yon, naging mas matapang ako, mag-iiba kaya ang resulta? Patawad, hindi kita nasamahan nung bata ka pa, noong kailangan mo ako sa iyong tabi. Kung nandoon lang ako, baka hindi ka na nahirapan ng ganito. Kaya pala, ang pag-ibig ni Yujo Shang ay tahimik at pangmatagalan. Kaya sa mga taong ito, sinubukan kong bumawi sa pamamagitan ng pagpabor para punan ng pagkukulang ko. Kaya ang tadhana natin ay hindi nagsimula noong gabing iyon nang ibigay ako ni Zijing Shen. Kundi, Hindi. Nagsimula ito noong araw na makilala kita. Pero kung wala ang gabing iyon, hindi kita makukuha. Sa mga taong ito, maraming beses kong binala na agawin ka mula kay Zijing Shen. Pero ang pag-ibig ay hindi sa pilitan hanggat si Zijing Shen ay tapat sa'yo. Hinding-hindi ako magpapakita sa harap mo. Pero hindi na siya karapat-dapat. Chuchu. Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking pinakamahalaga sa puso mo? Ngayon? Yujo Shang. Ikaw iyon. Hindi ka ba gagamit? Pwede bang huwag na? Yuzo Shang, gusto mo bang magkaanak tayo? Chucho? Magkaanak ka para sa akin. Ayaw pa ba niyang magkaanak agad? Asawa. Tingnan mo ako. Hindi dahil gusto mo ng anak o dahil kailangan mong magkaroon ng isang anak, kundi dahil nagdesisyon tayo na magkaroon ng anak. Ang ating anak ay bunga ng ating pagmamahalan, simbolo ng ganda ng kasal, hindi dahil pinilit lang, kundi dahil tayo ay magdadala ng bagong buhay dito sa ating mundo. Tama ba, asawa? Tama. Tama? Ako. Asawa? Hayaan mong ayusin ko ang sasabihin ko. Asawa. Tayo. Mag-anak na tayo. Okay. Sige. May tumatawag. Hindi kilalang numero. Mahigit 10 na ang tawag. Baka kliyente ito sa trabaho. Sinong kliyente? Bakit? Kung tungkol ito sa trabaho, aayusin mo ba ito para sa akin? Papatayin ko siya. Maling-mali ang timing niya. Hello, Chuchu. 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 Pakiusap, makipagkita ka sa akin. Chuchu. Nakikiusap ako, makipagkita ka sa akin. Baliw. Nandito ako. Sa baba lang, nakikita kong bukas ang ilaw nyo. Kung hindi ka bababa para makita ako, hindi ako aalis. Sige. Dahil gusto mong masaktan, pagbibigyan kita. Chuchu. Chuchu. Chuchu, nagkamali ako. Wala na akong ibang gusto. Ikaw lang ang kailangan ko. Bumalik ka na sa akin, pakiusap. Ikaw na bata ka?
Wala kang modo. Tio, pakiusap. Ibalik mo sa akin si Chuchu. Mayaman ka at makapangyarihan. Hindi mo naman siya kailangan. Paano mo naman nalaman? Na hindi ko siya kailangan? Gago ako noon. Akala ko hindi kita mahal. Akala ko ang paglapit ko sa iyo ay para lang gamitin ka. Noong nalaman kong kasal ka na, sobrang nasaktan ako. Doon ko lang nalaman na matagal na pala kitang mahal. Nagpapaawa. Bakit ba naging tanga ako noon? At ibinigay kita kay Tio? Noong una, binalak ko lang para kay Chuchu na subukan ang katapatan mo. Hindi ko akalain na hindi mo pala kayang lampasan ang pagsubok. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba ang daming nagpaalala sa iyo? Napilitin akong mag-invest. Ay isang pagkakataon lang? Ikaw pala. Ikaw ang nagplano nito sa akin. Tama. Sinadya kong may magsabi sa iyo. Pero marami ka namang ibang paraan para pilitin ako. Pero pinili mo pa rin ang pinakamura para sa iyo at ang pinakamadaling paraan. Chuchu. Siya ang nagplano nito. Hindi ko ito kasalanan. Totoo. Zijing Shen. Alak ko na sanang ibigay sa iyo si Chuchu. Kung kaya mo lang, piliin si Chuchu ng tapat. Kahit na gumamit ka pa ng mga patapon na paraan. Ibibigay ko pa rin siya sa iyo. Dati pa pala niya ako tinutulungan. Ang pagpapadala ni Zijing Shen sa akin sa kama niya ay planado na rin niya. Chuchu. Plano niya ang lahat ng ito. Pareho tayong nagamit? Bumalik ka na sa akin, please. Ang galing mo. Pinalalabas mong wala kang sala. Tio. Nagmamakaawa ako. Ibalik mo sa akin si Chuchu. Ayaw ko na ng pera mo. Si Chuchu lang ang gusto ko. Nagsisisi na ako. Mali ako. Walang tao na maghihintay sa iyo habang buhay. Zijing Shen. Si Chuchu ay isang tao na may damdamin. Hindi siya tawag, punta o tapon agad na laruan. Lahat ay nagkakamali. Basta't magbago, may pagkakataon para sa bagong buhay. Hindi ba? Chuchu. Bata ka, walang galang. Dapat mo na siyang tawaging tiya. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Alam mo ba kung bakit noong tumatawag ka, hindi ko sinasagot? At hinayaan lang kitang tumawag. Kayong dalawa, Naistorbo mo kami. hindi ito maaari. Hindi maaari. Hindi mo na ba kaya? Noong dinala mo si Chuchu sa kwarto ko ang gabing iyon, kami ay naging isa na. Asawa. Itutuloy natin sa bahay. Sige ba? Asawa? Sa susunod nating pagkikita, tawagin mo akong tiya. Chuzi Sang, na ospital si tatay dahil sa iyo. Napakasama mong anak. E di dapat ko siyang puntahan para makita kung patay na siya. Ang munting babaeng iyan na si Chu Zisang sa wakas ay talagang nakakapit na kay Senior Shang na makapangyarihan. Ngayon, mahihirapan na tayong makuha ang maraming shares na nasa mga kamay niya. Maaari ko namang itago ang mana para sa kanya. Pero ang maraming shares ay talagang nasa kanya at hawak niya talaga. Noong una, sinadya kong pumunta sa silid ng pasyente para gatong pa-more, para lumala ang kondisyon ng nanay niya, para lang mapabilis ang pagkuha sa kanyang mana at maraming shares. Hindi ko akalaing bago mamatay ang nanay niya ay gumawa ito ng huling habilin at ibinigay ang lahat kay Chu Zisang. Sanjan, ikaw pala ang pumatay sa aking nanay. At gusto mo pang agawin ang manang iniwan niya sa akin. Kung ganoon, patayin na lang natin si Chu Zisang. Ang lahat ng sa kanya ay magiging atin na rin sa wakas. Don, ano po ba ang balak ninyo? Ito ang aking ama. Para lang makuha ang mana, ay handa niyang patayin ang sarili niyang anak. Sa loob ng maraming taon na, ako ay laging kakampi sa mali. Tinanggap ko nang hindi mo ako mahal, pero bakit gusto mo pa akong patayin? Bakit sa mga sandaling ito, ay bigla ko siyang naisip. Nasanay na akong umasa sa kanya.
Chuchu, bakit naisipan mong tawagan ako ng kusa ngayon? Yu Zhao Shang, Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? pwede ka bang umuwi? Hintayin mo ko? Chuchu, okay ka lang ba? Yu Zhao Shang. Miss na miss kita. Baliw. Nandito na ako. Chuchu, ano ba talagang nangyari ngayon? Ginamit kita ng maraming beses. Pero sa pagkakataong ito, ayaw na kitang gamitin pa. Hindi kita pwedeng isali sa gulo na to. Kung gustong humawak ng asawa ko, edi hawakan mo pa ng husto. Huwag na. Saan pa gustong humawak ng asawa ko? Ayaw kong humawak. Gusto kong humalik. Pwede ba? Chuchu. Parang may kakaiba sa'yo ngayon. Yu Zhao Shang. Mahal kita. Ituloy mo. Bahala ka na sa akin. Gusto nila akong patayin. Anong paraan ang gagamitin nila? Aksidente sa kotse, paglason, o pagkidnap? Chuchu, ang ating pamilya, matagal nang hindi nagsasalo. Nagpareserba si tatay sa Yunsheng Hotel ng isang hapag ng mga pagkain bukas. Pumunta ka rito para magkasama-sama tayong pamilya. Hindi ba nasa ospital ka? Nalaman lang ni tatay matapos magkasakit na ang pamilya naligtas at magkakasama. Ang pinakamahalaga sa lahat, ako ang may kasalanan noon. Humihingi ng tawad si tatay sa iyo. Sige, darating ako ng on time bukas. Chuchu, ano ang itinatago mo sa akin? Senior Shang, tungkol sa pinapagawa niyo kahapon, si Mrs. pumunta sa ospital para bisitahin si Don Sang. Pero umalis din siya agad nang hindi pumasok. Tiningnan ko ang CCTV at nalaman ko na, si Don Sang at si Ginang Sang ay may balak na masama kay Mrs. Ito ang kuha ng CCTV. Noon, sinadya kong pumunta sa silid ng pasyente para maggatong pamor para lumala ang kondisyon ng manya. Sige, darating ako ng on time bukas. Senior Shang, Ate, pasensya na sa mga nagawa ko noon. Gusto kitang i-toast. Titingnan ko lang kung ano ba talaga ang binabalak nyo. Sira na ang preno ng kotse. Siguradong mamatay sila sa aksidente. Sino ang magdududa? Senior Shang. Senior Shang. Sumama ka na sa akin pa uwi. Bakit ka nandito? Chuchu, meron ka ba ngayong anumang bagay na itinatago sa akin? Alam mo na pala ang lahat. Kung hindi ako dumating ngayon, ano ang gagawin mo? Gusto mo pa bang ilihim ang ginawa mo? Alam mo ba na? Ang preno ng sasakyan mo ay sinabutahin nila? Alam ko. Alam mo? Alam mo na pero tumuloy ka pa rin? Alam ko na may gagawin silang masama sa sasakyan ko. Naglagay ako ng kamera sa loob para lang makakuha ng ebidensya. Hindi ko naman ito idadrive pabalik. Naisip mo ba? Paano kung hindi lang pagsabotahe sa sasakyan ang balak nilang gawin? Chuchu, paggawa ng ganitong kadelikadong bagay, bakit hindi ka muna nagsabi sa akin? Ayaw ko lang na madamay ka pa sa gulo na to. Masyado mo na akong natulungan. Chuchu, damhin mo ang puso ko, tumitibok ito para sa'yo. Kung mawawala ka, ano na lang ang gagawin ko? Patawad, hindi ko naisip yon. Huwag mo nang uulitin. To, maliwanag ba? Opo, hindi na. Ano man ang mangyari, sabay nating haharapin sa halip na pili ng tama. Huwag kang mag-alala, ang paghihiganti mo. Ako ang gagawa,
Lahat ng nawala sa'yo, babawiin ko para sa'yo. Chuzi Sang, anong klaseng pag-uugali yan? Hindi na ako magpapanggap. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Bakit? Hindi ka pa naman patay, di ba? Talagang gusto mo na akong mamatay? Masyado namang mabigat yan. Kapag namatay ka, at nakita mo si Ma sa kabilang buhay, siguradong maiinis lang siya sa'yo. Ngayong naging ginang siyang ka na, ang laki na ng bilib mo sa sarili mo. Pirmahan mo na. Chuzi Sang. So while na anak, hindi pa ako patay. Pinupuntirya mo na ang mga ari-arian. Huwag mong isiping hindi ko alam. Gumawa ng testamento si Ma bago mamatay. Lahat ng ari-arian at maraming shares ay iniwan sa akin. Pero bukod sa maraming shares, Ikaw, wala akong nakita kahit ano. Pa, ang mga bagay na ito. Dapat mo nang ibalik. anong ebidensya mo? Gusto mo bang hiyain kita ng husto? Pirma. O hindi? Don, huwag kang pipirma. Kapag hindi, ang pagkalugi ng Sang ay nasa isang iglap ni Yu Zhou Xiang. Alam mo naman. Kaya ko itong gawin. 3, 2. Don? Ganyan nga. Dahil sa huli, kakailanganin mo rin ako. Don, bakit ka pumirma? Hindi lang naman si Chuzi Sang ang anak mo. Isipin mo rin naman si Shishi. Pero ang totoo ay, ako lang ang anak niya. Anong kalokohan iyan? May papel pa sa loob ng bag. Tingnan mo mismo. Don, siguradong sinusubukan niya akong siraan. Cheap woman. Nagawa mo akong kaliwete. Bien ng lalaki, kumusta ang iyong kalusugan? Senior Xiang, ngayong may oras ka nang bumisita, gumaling na ako agad. Ito ang kasunduan sa pagbili ng Sang. Pirmahan mo ito. Mula ngayon, ang Sang ay kay Chuchu na. Wala na itong kinalaman sa iyo. Ako, hindi pa ako pumipirma kahit na bibilhin ito. Kailangan pa rin ang pirma ko bilang tagapangulo para matuloy ito. Ngayon, maliban sa iyong maraming shares, ang lahat ng iba pang shares ay kay Chuchu na. Pumirma ka man o hindi, wala nang pinagkaiba. Jianhua Sang, suspek ka sa krimen ng pagpatay. Ang mga pulis ay nasa ibaba na, naghihintay na hulihin ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba, kung walang matibay na ebidensya, ay pupunta rito ang pulis para hulihin ka? Pinghang. Tapos na ang lahat. Wala na tayong pag-asa. Ginoong Shen, may interes ka bang pag-usapan ng isang pakikipagtulungan? Pakikipagtulungan? Ano ang gagamitin ko para makipagtulungan? Hindi na sa akin si Chuchu. Gusto na ring kanselahin ni Meng Shisang. Ang aming kasunduan? Bagsak na ang pamilyang Shen. Ano pang mayroon ako para makipagtulungan? Pinghang. Pareho tayo ng layunin. Gusto mo si Chuzi Sang. Gusto ko si Yu Zhou Xiang. Bakit hindi tayo magtulungan? Gusto mo si Yu Zhao Xiang? Tama. Ginoong Shen, kayo ni Chuzi Sang. Maraming taon na. Nahawakan mo ba siya? Mukhang wala nga talaga. Totoong hindi pa. Hindi. Nahawakan mo siya. Wala talaga. Hindi. Zijing Shen, hinawakan mo siya? Nakuha mo ang lahat kay Chuzi Sang, walang magkasintahan, na nagmahalan ng maraming taon na. Nananatiling malinis at platonic lang. Anong ibig mong sabihin? Walang lalaki ang hindi magseselos sa sarili niyang girlfriend at sa kanyang dating kasintahan, lalo na si Yu Zhao Xiang na ganyang klaseng lalaki. Sabihin mo ang plano mo. Humanap ka ng pagkakataon na itali si Chuzi Sang pagkatapos.
Chuchu, sa atin na ang gabing ito? Magugustuhan mo ito? Ang gabing ito ay huli na dumating? Dapat ay matagal ka nang sa akin. Yu Zhao Shang. Yu Zhao Shang. Ako ang nasa harap mo. Ako, si Xi Jingshen. Halika, Zi Jingshen. tawagin mo ang pangalan ko. Zi Jingshen. Oo. Ako nga ito. Anong ginagawa mo rito? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Mahal na mahal mo si Yu Zhao Shang. Asawa. Asawa, iligtas mo ako. Hello? Ang tinatawagan ninyo ay hindi maabot ngayon. Chuchu, nasaan ka ba talaga? Kuya Yu Zhao, nahanap na ba si Hipag? Paano mo nalamang wala siya? Sa totoo lang. Kuya Yu Zhao, nakita ko kasi ngayon, si Hipag, sumakay sa kotse ni Xi Jingshen. Parang pupunta sa Shangxi Hotel. Sa tingin mo kaya silang dalawa? Ay gagawa ng ano? Kuya Yu Zhao, Mahal na mahal mo si Yu Zhao Shang. Hindi niya mahahanap ito. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Hindi hahawakan. Paanong mangyayari iyon? Ayaw mo bang subukan? Bukod kay Yu Zhao Shang, ang lasa ng ibang lalaki. Umalis ka, Zi Jingshen. Sa patapon mong paraan. Hindi ka ba takot na tapusin ka ni Yu Zhao Shang? Tapusin ako. Bakit naman? Pareho naman nating gusto ito. Parehong may gusto. Chuchu, di mo ako malimot? Dating apoy. Kaya pumunta tayo sa suite na ito para sa isang gabi. Kung tatapusin man tayo ni Yu Zhao Shang, tayong dalawa ang tapos. Maliban na lang kung mahal ka niya. Mahal na kaya niyang tiisin ang maging kaliwete. Hindi mo pwedeng gawin ito. Chuchu, noong hindi pa kayo ni Yu Zhao Shang, hindi ba naging masaya tayo? Bakit ngayon ay hindi na pwede? Kalokohan ang sinasabi mo. Wala tayong pinagsamahan kailanman. At iyan ang alam na alam ni Yu Zhao Shang. Dahil lang pinaayos mo yon. Chuchu! Chuchu! Ako ito! Chuchu! Chuchu! Ako ito! Ako ito! Yu Zhao Shang. Oo? Ako si Yu Zhao Shang? Yu Zhao Shang. Sa wakas ay narito ka na. Ayos na ang lahat. Tapos na ito? Huwag kang mag-alala, narito ako. Walang sinumang mananakit sa iyo. Yu Zhao Shang. Hindi ko hahayaang matupad na ang gusto niya kahit mamatay pa ako. Hindi ako papayag. Alam ko. Yu Zhao Shang, malinis ako. Ang ating Chuchu ay kailanman. Sadyang wagas? Bakit ka tumatawa? Tiyo, si Chuchu ay iyong asawa. Lahat ng ito ay alay ko sa iyo. Tiyo, ang ginagamit mo ay palaging aking segunda. Hindi. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nagsama nga tayo noon pero naging malinis ang ating ugnayan. Malinis? Chuchu, nakalimutan mo na ba? Ang iyong hymen ay pinaayos natin sa ospital. Nagkasundo tayo noon na sabay nating lolokohin si Yu Zhao Shang, hindi ba? Hindi. Nagsisinungaling ka. Yu Zhao Shang. Hindi ganoon iyon. Maniwala ka sa akin. Hindi ganoon iyon. Naniniwala ako. Ayaw ko na siyang makita sa kabiserang Jing. Ilayo siya. Akin si Chuchu. Yu Zhao Shang. Yu Zhao Shang? Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Gusto kong maligo. Sige. Ihahanda ko ang tubig. Chuchu. Chuchu?
Yu Zhaoxiang. Wala talagang namamagitan sa amin. Alam ko. Lagi naman akong naniniwala sa iyo. Pero dito ay hinawakan ni Xi Jingshan. Tumingin ka sa akin? Kalimutan mo na. Kalimutan mo na ang lahat ng ito. Ano naman ang dapat kong tandaan? Chucho, kahit kailan pa man, ikaw lang ang paniniwalaan ko. Ma, ang inyong manugang na lalaki na si Yu Zhaoxiang ay narito para mag-alay. Ma, sa mahabang panahon, ito ang aking pinakamalaking hiling, ang dalhin ang mahal ko sa buhay, dito sa harap ng inyong puntod. Ngayon, sa wakas ay nagawa ko na. Silly, bakit ka umiiyak? Baka isipin ni Ma na inaapi kita o pinapabayaan kita. Kung hindi ka mabuti sa akin, wala na siguro sa mundong ito ang matatawag na mabuti sa akin. Pero madalas kong nararamdaman na marami pa akong hindi nagagawa ng sapat o ng mas mabuti. Ako ang nagkulang. Silly, ang makasama ka ay sapat na sa akin. Pinlano ko na ito, na hindi ako iiyak. Bakit hindi ko pa rin nagawa? Ma, nandito uli ang anak nyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako isang tao lang. Noong pumanaw kayo, nawala ang lahat sa akin. Naisip ko noon na wala nang ibang tao ang magmamahal sa akin gaya nyo, hanggang sa nakilala ko siya. Ma, huwag kayong mag-alala. Mamahalin ko siya gaya ng pagmamahal nyo kay Chuchu. Aalagaan ko siya at poprotektahan. Dito tayo unang nagkita. Bakit mo ako dinala rito? Chuchu, Bakit kayo nandito? gulat. Chuchu, noong tayo ay kasal na, dahil natatakot ako na baka mamaya lang ay baka umatras ka. Hindi nakapag-propose. Pero, ang pag-propose ay para sa bawat babae isang mahalagang bagay. Ayaw kitang dihado. Gusto kong bumawi sa pag-propose. Chuchu, pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan siya. Oo, payag ako. Bakit ka nga pala may payong? Dahil, noong nagkita tayo, ay sa ilalim ng payong. Ang ating simula ay sa ilalim ng payong. Hindi, dito lang ako sa tabi mo.